Stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa to ang sato sa Maradyaw na kabubuton ng smart dishwashing. Tatak alas 8:43. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Maradyaw na buntag din sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Miyerkules na pizza 3 nan Hunyo 2026. Kumusta kamutanan ng mga suking tigpaminaw sa 54 ka mga barangay, labi na sa mga nagpamati ang kuman sa RMN na DXRS o didon sa 94.1 IFM Surigao. Sa mga kalungsuran na sakop sa Siargao Island, didon sa Dinagat Province, Southern Leyte, sa mga kalungsuran isa sakop sa Agusan Sur, Agusan Norte o Surigao del Sur. Kutob sa maabot sa ato Sibya, labaw na sa mga nagtatanaw sa Facebook page na RMN na DXRS Surigao. Pizza 3 nan Hunyo 2026 size o gato na sayran mga kaigsuunan na grabe ka taas ang heat index an kapaso na ato palibot ako man din sa tibuka syudad labi na din sa Surigao City miabot ang ato na sa 43 degrees Celsius ang heat index amo doon na grabe kasub kalangka bisan sa ato lawas bisan gani jaong na kita suyod na ato panimayay amo na likay nidyo ang pagpanaw-panaw sa oras na nini na grabe ka taas ang paso o labi na sa mga ini na mga oras sa alas 9 hangtod na alas 3 sa hapon. Ina mo pahimangno na pag-asa na pipila ka mga lugar na daon na sa danger level sa heat index o lakip kita din sa Caraga region particular na ang Surigao City, ang Surigao del Sur, ang Butuan City o iba na bahin na din sa nasod abot ng 44 degrees Celsius hangtod na 47 degrees Celsius. So nagpaymangno na ang pag-asa ana sinati nato tungod isa din sa epekto anan inin El Nino amo gani ana apektado anato ang mga tinubdan sa ato tubig kuman dili lamang dinhi sa Surigao City kundi dili halos sa tibuok Pilipinas amo na subdi na nagapadumdum na sab ang Surigao Metropolitan Water District na kinahanglan gazod na dai ato mga pundo sa tubig labi na kuman na nagasugod na ang kataas ng mga temperatura o heat index sa matag lugar sa tibuok Pilipinas. O gihimo tuod ang kuman ang mga pagasugod na ninin na serbisyong pangkahayupan na pasiugdahan ng city government pinagi na sa buhatan ng city veterinary nagsugod na mga schedule sa pagbisita ng ato ang mga veterinarian doon sa mga barangay o schedule nila kuman ang pagpahigadon anan inin amo na mga kalihukan labi na ang pagbisita para dinhi maserbisyuhan ang mga tagtawag nato ang mga barangay na daghan ang mga kayupan mga ido mga baboy nidyo lakip na ang iban pa ang mga hayop gikatakda na sa ini na programa ang mga barangay jaoy oportunidad na maserbisyuhan na city vet ang pinaagi na sa lokal na kagamhanan magpaygadyo ng serbisyo nga pangkayupan sugod kuman Hunyo 4 o silom na adlaw apit sa 4 na Hunyo so isa ini ka oportunidad na matanaw ang kahimtang ng idyo mga kahayupan asanan matagaan sila ng libre na serbisyo pareho ng anti-rabies vaccination mga hog cholera vaccination para sa baboy himosep o vaccination para sa baka, karabaw, asa ng kanding
inin mga vitamin supplementation, deworming asa nan animal check-up. O ajaw nito sa yanga, higayon na jaon na mismo sa ijo barangay. Kay jaon ang mga bisita sugod asilom na adlaw. And ang serbisyo nga pangkayupan sa barangay, maglangkob na sa anti-rabies vaccination, hog cholera vaccination, hemosep vaccination para sa mga baka kabaw. Lakip na sa mga kanding, pay panhatag ng mga bitamina sa kayupan, deworming og animal check-up. O sugod kuman na serbisyong panghayop sa barangay, unahon din doon sa barangay Mati, kuman na adlaw pizza 3 o silom na adlaw pizza 4 o dadon mo sunod sa Hunyo 8 sa Lunes sa barangay Mabini, sundan sa pizza Jess na pizza pizza 15, pizza Jess ng 15 diyon sa barangay Ipil o sa Hunyo 11 sa barangay Mabwa, sa Hunyo 19 sa barangay Sabang, sa Hunyo 22 sa barangay Quezon, Hunyo 24 sa 25 sa barangay Cagniog o sa Hunyo 26 sa Danau, Hunyo 29 sa ng 30 Lunes sa ng Martes sa barangay Rizal. So timan ini jo ang mga schedule sa ini ng mga barangay sa Mati, Mabini, Ipil, Mabwa, Sabang, barangay Quezon, Cagniog, barangay Danau, sa ng barangay Rizal. Tanan ini mga mainland barangay sakop din sa ato syudad. So ini ang may schedule sa serbisyo nga pangkayupan didon sa mga kabarangayan sakop din sa syudad, particular na dinhi sa mga mainland barangay. So gawas nan ini magkadungan-dungan sa mga schedule nan ini didon sa mga People's Day program na diin silom na adlaw dili ba kun kumana adlaw sa barangay Mati, silom na adlaw ang pagpaygason ng People's Day didon sa barangay Mati. Kagahapon malampuson ang People's Day sa may barangay Mabini o mukabat sa 725 ka mga residente na serbisyuhan sa halos 2,151 ka mga serbisyo gikan sa naglain-lain ng mga buhatan sa ato gobyerno sa syudad. So silom na adlaw gikatakda isab na People's Day program adon sa may barangay Mati na isap silom na adlaw dili kun kumana adlaw Hunyo 4 sa barangay Mati. So andam kamo taga barangay Mati para sa People's Day program silom na adlaw daghan ang mga buhatan sa gobyerno na magserbisyo sa ijo didon mismo sa ijo barangay. Pahimusli ini para di na kamo magkari-kari pa sa syudad na Surigao para maghimo na ni ijo mga transaksyon asa naglain-lain ng mga buhatan sa gobyerno. Alas 8:50 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita ato na sayran na matud pa jaton na hitabuan na pagpamuno o stabbing incident na jaton na kaadlawon diri sa may barangay Taf, diin namatay ang isa ka 57 anyos na gusto lamang magpacify o magsagda sa inin mga nagkagubot na mga batanon na adya na hinuan namatay, siya hinuay na puruhan sa inin amo na panghitabo sa inin na kagubot na inin naglangkob sa mga minor de edad. Taga Butchag sa pag-kumpirmar isab anan happy ng kapulisan si Attorney Mariano Lucban na kumpirmadong daon na sa kustodiya na PNP ang duha ka mga batanon na nalambigit sa inin na pamuno didon sa may barangay Taft didon sa may Dayan Espina, particular na sa isa ka establishment didon atubangan diha mahitabo na jaton kaadlaw sa may barangay Taft o kumpirmado na namatay ang isa ka 57 anyos o duha isab ang mga lain pa na biktima na nakaangkon isab na pag matudpa samad binunan o gadyaong kasamtangan na sa Caraga Regional Hospital. Ato na sayran na dakpan na ang duha ka mga suspitsado o gikatakda na pasakaan ini na kasong homicide o frustrated homicide o an taga-kumpirmar isab nan happy ng kapulisan na minor de edad pa nakabuno patay sa amo na biktima na 57 anyos o daon na sa
kustodiya hinoa inin na duha ka mga minor de edad na matud pa nalambigit sa ini na amo na krimen na dao na sa bahay pag-asa facility dinhi sa may barangay Anumar. Pero ang duha ka mga matud pa 18 anyos o 19 anyos na nalambigit sa pagpamuno na kaibanan isa pa sa amo na grupo na dao na sa kustodiya ng ato kapulisan sa CTPNP. So sila ang napasakaan na kaso nga frustrated homicide o taga-paklaro isab anan ato kapulisan na nakapatay buno patay sa 57 anyos na matud pa minor de edad pa. Isa ka minor de edad pa o kasamtangan dao na sa kustodiya ng bahay pag-asa. So ini ang hitabo nandiyato na milabay na nakaadlaw na Lunes apit sa 1 o na pagawas amo na report na nato kapulisan kagahapon pa sa udto na police blatter o ato na siren na subo lamang palandungon inin iban na magpakabana lagi kay dai naggubot matud pa misagdara inisab matud pa ija in town in dangatan amo gani na kun susama ni ini aja di man kalikayan gazod na ja mga pareho na ini na mga batanon mga out of school youth na usahay ajaon sa kaadlawon pa nagpaygazon nan ini ila mga pag-inom-inom o kaha naghimo ng gubot o riot didon sa pipila ka mga lugar dinhi sa tunga na syudad. Daghan anin mga nagpakabana isab in taon na mga parokyano nato ini nato ang mga nagpakabana na mga lumulupyo na mutawag o kaha musagda sa iba na mutawag sa pulis pero imbis sila no sagda para malikayan ang matud palagi mo grabe ang gubot aja naman hinua sila ang tag pasakitan o nahitabo gazod ang pagpamuno sa mga biktima. So ini isa ka matud pa mga panghitabo na padazon na diin nalambigit an ato mga minor de edad ato mga batanon o daghan ang mga nakapangutana kun uno hain naman ang mga tigbantay sa ato kalinaw labi na ini na mga pagpahamtang nan ini na tagatawag pa na curfew for minors kay padazon na dinhi sa mga pipila ka mga barangay daghan pagyapon yung mga minor de edad na disoras na na gabi makita nimo jaon dito naglaroy-laroy pa o usahay amo lagi jaon malambigit sa mga krimen o mga kagubot dinhi sa pipila ka lugar o sentro dinhi sa mga nagunang barangay sa syudad o padazon ko man na isa-isa ini ka dako na matud pa hagit ang ato na sa ato ang mga barangay officials ang pagbantay sa pag-implementar gazod sa ini na mga pagpatrolya kada gabi o kaha sa Diyos sa kaadlawon kaya mo ini ang sagad na didon na mahitabuan na mga krimen na diin na lambigit isab an ato ang mga kabataan o ini ato ang mga latagaw na mga kabataan ato mga out of school youth o okay ra lagi kun sila ray matud pa naggubot-gubot didon na kun makaangin in taon ng mga inosente. So isa na sab ka inosente in taon na 57 anyos na sumaya pa sa investigasyon sa report na nato ang mga otoridad na adjara ini gusto ra lamang ini na mohimo anan inin pag matud pa pagsagda sa mga kabataan na naunang nakitaan didun na naghimo anan ini na kagubot o sa didun na si Jahino ay napuruhan. So an patay an amo na 57 anyos na layaki human na miawat ra sa kagubot na may sangko sa dinong gabay didon sa barangay Taf na dato na sa Diyos sa kaadlaw ng Pitsa 1 o Lunes o alas 2 kapin kun kuyang matud pa tubangan didon sa may Prince Hypermart si Abraham Ortiz Bicero mi awat lamang o misagda sa komosyon pero siya pahinuon ang tagdunggab patay sa grupo sa mga batanon o mga na kumpirmar isab gikan sa ato kapulisan na ang mihimo ang mga nakabuno patay sa 57 anyos minor pagazod minor de edad o nadyaton na kahapon na adlaw sa report waya palagi matud pa
makilay og laki pa ni ini na ya pa makuha na amo ng mga batanon og kaganina sa sa buntag tag-confirmar na ato PNP chief sa syudad si Colonel Tony Marliliano Alukban na kumpirmado na jaon na sa kustudiyan na bahay Pag-asa ang duha ka mga minor de edad og jaon na sab sa report na tuyo ang suspect duha ni ini minor de edad na 15 ug 17 anyos og tagpangitain ni sila kagahapon og nakuha na ang duha ka minor de edad na jaon na sa bahay Pag-asa og jaon na isa pa duha na matud pa na pasakaan o gikatakda na pasakaan ng kaso nga frustrated homicide. Bueno, alas 8:58 oras sa toda sa ato sa Marjaw na kabubuton ng Tandway Ram 5 years tibay sa loob Tibay Tandway celebrating 100 years of Ram excellence. Barangay Kapitan na Dudong Ravilo nan Barangay Serna tagtudlo na otro mo kandidato sa barangay elections. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferrol. DXRS Radyoman Report. Kos ganong tag-angko ni Barangay Kapitan Dudong Ravelo ng Barangay Serna na otro sa jamong kandidato para na nagsingabot na barangay ug sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Ini particular sa iya sa pagkatudlo na kumampadaan an ija na hibawan na joy sa tagtakda na muatbang ngadto na sa ija. Sa barangay in particular. Diyan pa nato isa, last time pa man kita. So mo kandidato pa kita, dito mo kandidato kita. Asto sila mo kontra, ay mga hungihong na Ma'am Jo, actually, di ba, nagmiting-miting na gani sa ila grupo sa atin. Naningkamot sa blagi. So, ako siya talo dadaan, pangandaman nga doon. Kaya, bala mo sa binarisyon kung may kontra. Amo man, pilaan ni mo mahimong kontra, isara ba? Isara ka doon, isara. Isara. Dalaw pa, one-on-one. One-on-one. Ihapon. So far sa mga hungihong, pero yata ka ba yun? Paabot na pa naman, masinunoy, kuhan. Basta sa asog now, diyan ay nagpagawas sa istorya na mo kontra kandidato. Kaya ang rason, di man pwede yan ikas na partido dili pumutang kay kayahay ko nun ang incumbent na way kontra. Sumubutang na doon sila ng ilang mga kandidato. Ang usap siya ba na barangay Ma'am Jo? Bigani mo lang ang iba ng kapitan na kandidato kaya pang bisan way baslan na ilang siya patungkol pang kandidato. Kaya daw may sinang pagkandidato dila. Pero kung nila ng segundo ng boto, pasyan dili na. Pero kwan ba, kung ikumparar ni Joe sa milabay na barangay election task kuman, sa inyong grupo, feeling ba ni mo masayahay kuman? Dili ako maka-istorya sa iban. Pero sa ako, di mo lang na ng hambog o no. Di si naman ako kontra sa kaya ragya po. Now, Antipik sa nahimong pagpadayag ni Barangay Kapitan Dudong Ravelo ng Barangay Serna, kasamtangan isab na presidente ng Liga ng Barangay ng Surigao City. Inanidyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Straight to the point. Alas 9 na sa buntag oras sa toda sa ato sa Marjaw ng kabubuton na Megasoft Hygienica Products Incorporated antiga himuanan ang lampi na pants baby diaper na mapalit ang kumana sa tanan ng mga drugstores, Mercury Drugstore o lakip na sa mga grocery stores sa nationwide. Ang mega absorbent, mega affordable ang lampi pants baby diaper. Ang Megasoft Hygienica Products Incorporated ang musab antig himuanan Caesar sanitary napkin para sa atong mga kababasinhan diha sa Ijo Heavy Flow amoy gamita ang Caesar sanitary napkin number 1 na feminine pad kumandini sa Pilipinas. Para sa Ijo everyday comfort ang gamit anan na Caesar's panty liners. Mapalit ini sa tanan ng mga Mercury Drugstore o grocery stores sa nationwide. Sa ato pagpapadadyo nasa ato mga impormasyon nasa na mga balita taga-butsyag kuman isab sa mga panghitabo dito sa Senado ato na sayran na nag-boycott man inin na majority kagahapon wayay na itabo na isab na sesyon o mas nahagsa pa kuman taglaong pa ang Senado mas matud pa nahimong kontrobersiya na isab kuman ang ilang mga kagubot na nato pila ka mga senador atungod sa taghimo ng mga pag-boycott
na majority ang block sa sesyon nandiyato na Lunes o gangtod kagahapon nag-walk out sila isi protesta sa pag-aresto na isa ba kay Senador Jinggoy Estrada na ila tagatudlo na pag-apangatake sa independence o kagawasan ng Senado. O sumaya pa ni Senador Ping Lacson pag pan-hostage sa trabaho ng Senado ang taghimo ng inin na mayoriya o majority na ting-aw na dereliction of duty o pagtalikod sa ilang mga katungdanan. Ang Senado ang dili dapat na himuon ko man na hostage ng emosyon o interest ng pipila nato ang ka mga senador o mga magbabalaod tungod sa kawadon o wayay korum nabilin na bitin na importante na mga sugyot pareho ng Magna Carta ay mga sugyot balaod nun para sa barangay health workers, anti-hospital detention bill, ang mga kumpirmasyon ang mga general tubangan sa commission on appointments o giban pa pati bulsa naninin nato katawang Pilipinhon ang tag-igo sa amo na boycott. So nasayang ang oras pundo ng Senado ang kay kada oras ng boycott matud pa bugti man ini sa minilyon ka pesos na tagugol sa inin paglaong pa swelduhan ng mga senador, kuryente, operasyon ng institusyon. Imbis na magtrabaho, tagpili ng majority na mag-walk out na isa ka insulto sa mga Pilipinhon na matud pa nag-antos kuman o gami laom nag-asa sa ila pagpanguyo. Nakalimtan na ng pipila ka mga senador na dili sa ila kundi para sa katawhan unta ang ila mga tag sa mga katungdanan. Butang diyon sila sa pwesto para magtrabaho. Ang mandato nila magtrabaho para sa interest ng katawhan o dili sa ila personal na interest. Dili para sa kaugalingon nila ng mga garbo o pakisama tungod sa ila mga personal na interest. Ang loyalty nila ang dapat manggod inin ato mga opisyal sa gobyerno labi na inin ato ang mga magbabalaod. Okay, sila man tagpili man ang katawhan, ang loyalty nila diha sa katawhan, dili sa pareho nila na kaibanan ng mga politiko. Tungod lamang kay nag-away-away ng mga senador, sino may mag-antos ng ini, ang mag-antos kadud ang katawhan. Diya may nada, makasisipog sa international community daghanaan na kita ra kay lamang hisgutanan ng mga Pinoy o grabe ang mga nahitabo ang mga kagubot diyon sa Senado. So ang katawhan ang mga Pilipinhon ang nag-antos na ninin ila mga away-away tungod sa ila personal na interes tungod sa politika. Di man sabi nato malaong na wayay pamulitika na nahitabo. Kay klaro man gud mga politiko gud sila. Pero magpasabot daon lagi na kung tungod lamang sa politika na di na ka magtrabaho. Para sa ordinaryong mga Pilipinhon, ang boycott dili para sa prinsipyo kundi pagtalikod. An imo pagtalikod sa imo katungdanan, isip imo trabaho, isip isa ka senador. Dili dapat inihimuon na hinagiban o excuse kontra sa kaatbang na magbabalaod kundi kung padado na himuon na hostage ang trabaho ng Senado, mas mulala ang sitwasyon, mas makaluluoy ang magsakripisyo ni ini ang mga Pilipinhon. So kuman arang gadto ka klaro tungod lamang kay dili gusto nila na ipadakop ang isa ka senador tapos tagbijaan ang ilang mga trabaho. Ayan ay nahimo gadto ng mga senador kuman. Kay sige ra lamang naglalis. Yan ay nahimo, yan ay natrabaho. Yan ay nahimo ng mga balaod nun. Kay nagsintro, sige ra ka nag-away. Mga honorable ra ba nato tawag sa ila? Di ba? May tawag doon sa ila na mga senador, mga honorable ka doon. So, sahay matud pa ini na mga panghitabo ako man labi na sa ato mga honorable na mga senador nakapasamot sa inin kahimtang sa ekonomiya isab sa Pilipinas o mas nulabaw na nag-antos inin mga Pilipinhon. So ato nakita din onan mga drama nila, daghan na nila mga drama pero isa ra gud an ila interest nan ini an ila ra mga personal ang mga interest nan ini.
So atake sa isa, atake dito na sa pikas, himo na sab na mga matud pa mga aligasyon. So og nakadaot nan ini kay mismo nakahatag ng dugang na damage sa institusyon sa kinatibukan na sa Senado. Ang ilang mga argumento simple ra. Ila gusto na matud pa mautro ang rules di doon sa Senado. Og kinahanglan na sundon ang balaod sa Senado. Pero kung tanaw gani nila na ang rules makaapekto sa pipila ka mga senador, ang ilang mga matud pa, ang ilang mga ihap, ano nila pagpartisipar, ano nila pagbutar, amo ini na dinhi nagsugod na ini na mga rules nila dito sa Senado, sila rasab, matud pa na matud pa jaon sila rasab ano lapas. So tagtanaw pa kuman na sa ila waya pagtunganan ni majority no show man sila kagahapon o dapat gadud kuman ra ini na adlaw an ila sesyon sa isa ka semana og kuman makita nato na apektado an tanan na tungod sa ininaway na nato ang mga senador sa ila dili managlahi nila ng mga huna-huna pero kung political ra mahimong matud pa rason nan ini isab na may matud pa may rason man sab gadud kay sangayan ng mga politiko sila pero sa inin nahitabo ko man makitaan gadud nato na dili sila kun loyal sa ila tagsa-tagsa ka mga trabaho kun dili sa loyal sila sa ila mga amigo dili sila loyal didon sa katawhan. So taga-butyag pa na public office dili kun paglaong pa birthright ini isa ka duty nan ini nato ang mga opisyal o labi na sa mga taga-pili nato na ibutang didon sa mga posisyon o taga-butyag pa na nahimo na hinua na nahimong taga-gamit ang institusyon isip amoy amurabanan amunan taguanan ng mga problema na tungod lamang kay aristuhon gusto nila na taguon. So ang problema ko man ang katauhan kay amo may nag-antos na ninin na mga drama ko man sa ato mga senador. Paglaong palagi everything in politics is political. Pero ang tinuod na mga pangutana kung sinoy nakahimo na ninin mga salaod o mga sadyok sa naglapas sa ato balaod. So kuman daghan ini nato mga mabatian na mga istorya mga nahitabo ko man dito sa Senado na usahay kapuyan na kita mamati. Iba ka ang tinuod kay puro ra kan sila nag-istorya na sila ang sakto o way sa joke pero daghan ang tagukod sa ila tungod sa ila mga tagatubang na mga kaso. So kuman ang publiko nagtinguha na unta mabalik ang Senado na magtrabaho ang mga senador o sakto na inin sobra nila ng mga away-away kay magan sa tinuod lamang bagan arang mabungoy na kita na mamati sa mga ilabangian na ilang mga away arang kapoy na magtanaw sa ila arang na ba nila pangalisto mga arte paglaong pa kay taglaong pa na grabe mo arte mo drama pero kung balaod na mo kuan mugukod sa ila tungod kay ila mga sajop ila mga kalapasan mutago man baja so mutago baja tapos daghan ang mga pasangil so kuman samtang nag-away-away ini sila daghan ini nato ang mga katawhan na nag-antos sa kapobrihon nag-antos sa ining kamahal ng presyo sa mga palaliton o petrolyo so ang pildinan ini mga Pilipino gadon o taga-butyag pa na
kuman sa pinaka-latest na mga update sa mga panghitabo dito, daon ay nag-auhag na sa pipila ka mga minority black senators na mag-resign na lamang ang Senate President. So naghinagitay na ini si Tulfo sa si Cayetano. Gabi na nila mga hagit tinubagay na dito sa social media o kuman taghagit na isab ni Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano na mutambong gadud kuman na adlaw sa ila sesyon sa katapusang adlaw ng sesyon ng Senado para pamatud-an na arang ni ka isog dili lamang sa mag-inisog didon sa kutob sige nag FB live didon sa social media. Taghimo ni Tulfo ang hagit kuman na bag-o kay Cayetano na kinahanglan motunga siya kuman na adlaw sa sesyon. Human na tagbasa ng ija igsuon na si Senator Erwin Tulfo ang pamahayag ng minority kabahin na sa boycott na taghimo ng mga senador ang nakaiban sa majority amo na duha ka adlaw na waya sila motunga sa sesyon nandiyaton Lunes ng kahapon na adlaw. So taghagit nila kuman ang Senate President akon tinuod na matud pa isungkaw kadtukaw mo tungakaw kuman na adlaw. So nauna ni ini tagapahayag isab ni Cayetano na isa na suwayan matud pa na minority na ilugon ang control ng Senado para pugnan ang pagpadadon sa pag-hearing ng Blue Ribbon Committee sa anomalya na flood control projects. Tagisgutan ni isab ni Cayetano na ang taghimo na walk out ng minority ng sato nakalabay na simana kabahin sa ininasugyot na online participation sa mga Senate proceedings ang kabahin sa plano na matud pa ilugon ang kasamtangan na liderato ng Senado. Kuman na adlaw Miyerkules atangan nato may baw-an nato kun motambong na ba sa plenaryo ang majority para sa katapusan ng adlaw ng sesyon. So kada alas 3 man sa hapon ini sesyon sa Senate. So tanaw nato ini kay duha na kaadlaw na nagboycott ini majority senators og gikan Lunes hangtod kahapon og taglauman na kuman na adlaw ja pay katapusan nila na sesyon pagka alas 3 sa hapon og tanaw nato akon magboycott pa bagihapon inin amo na mga naglangkom sa majority. Alas 9:14 na oras sa tudang sa ato ng D3 Biofood na supplement na padadyo ni na mapalitan kuman sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores dinhi sa ato siyudad sa na probinsya. Pasalamatan sa nato ang Edwina's Flower Shop dito sa may NPC Arcade Dayan Amat para sa inyong mga panginanglano na yung mga presko ng mga buyak sa tanan na okasyon amoy sukia ang Edwina's Flower Shop dito sa may NPC Arcade Amat Street in Ciudad. Salamat sab sa seed liniment oil na padadyo ninyo na mapalit sa mga grocery store. Og ato to taga padumduman ang tanan ang Fruitful Harvest International Ministry. Isa ini ka non-profit ministry na tagamugna ng zaton na tuig 1991 dito sa Texas, USA nila ni Charlie ug Melba Sickles. Iban sa ila misyon na matud pa maghatag anan ini mga physical spiritual needs an ila ministry nagpasiugdan ng mga humanitarian missions sa tibuok kalibutan og lakip na ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo, healing, paglaom o pagdasig sa mga komunidad. O kuman nabuyan June 2026 ang Fruitful Harvest International Ministries. Ini kuman nagserbisyo sa mga Surigao nun. O mukabat sa 19 ka mga volunteers gikan sa United States of America o USA ang may bisita kuman ini din sa Surigao City para maghatag ng free healthcare services sanan ipaambit ang pulong sa Ginoo. Kagahapon malampuson ang tagpahigadon ang medical clinic mission didon sa may barangay Ipil covered court o ubay-ubay nato ang mga barangayanon dito sa barangay Ipil na nakapahimuyos ng libre na tambay, konsulta, dao pay taghatagan ng mga libre na eyeglasses. So gihimo ini kagahapon didon sa may barangay Ipil covered court. Ug kuman na buntag isab doon ang medical clinic, dental isab paibot ka mo magpahingo didon sa amo na medical
clinic sa may Barangay Lipata. Taga Barangay Lipata, pahimusli ka dyan niyo ini kay arang ang mga tambay, libre. Para mga tambay para sa kabataan, sa mga adults o mga tiguyang, jaon libre na mga eyeglasses kung may mga diferensya dyan idyo mga mata, jaon magpa-BP ka mo, magpakonsulta dyan mga doktor gikan sa City Health Office, dyan yato mga dentista gikan sa City Health Office. So pahimusli nidyo ini kuman din taga Barangay Ipil o silom na adlaw din sa Barangay Dayasan, amo na medical mission na ato sa ato ng Fruitful Harvest International Ministries. Tagawagan isab kuman ng Fruitful Harvest International Ministries, tambong kamo nga dyan gabi sa ila krusada Evangelical Crusade na ipaigadon din on sa may City Gymnasium. Jaoy ipaigadon na libre na paraffol. Naiba-iba ka muna ni paraffol ako man gabi alas 6:30 din sa City Gym Hunyo 3 anan Fruitful Harvest International Ministries an isa ka motorcycle Honda version 4 o gikatakda ini jaoy iparaffol libre ini giveaways isa ka motorcycle o mga kinilo na bugas. So attender ka mo kay libre way bayad, makaambo pa kamo nan inin marajaw na balita sa pulong sa Ginoo. So kuman na adlaw di sa Barangay Lipata ang humanitarian medical mission nila o silom na adlaw di sa Barangay Dayasan isaba. So taga Barangay Dayasan, taga Barangay Lipata pay mostly na jaon sa ijo ang Fruitful Harvest International Ministries kay nagapaygadon sila nan inin amo na medical consultations na may libre na mga medisina o jao pay gajud ang mga dental services, tooth extraction, ja medisina na paibot ka mo na ngipon tagaan sa kamo ng libre na tambay, fluoride treatment, toothbrush distribution, natag sila mga toothbrush, toothpaste o eye consultation na may libre na mga eyeglasses o sunglasses. So pay mostly didon taga Barangay Lipata ko man na adlaw o didon isab sa Barangay Dayasan silom na adlaw. Ug nga dyan gabi an Evangelical Crusade didon sa City Gym alas 6:30 sa gabi. Libre na paraffol, free raffle giveaways, isa ka motorcycle Honda Click version 4 o 25 ka mga kinilo na mga bugas para sa tanan ng mga mutambong. So kutob sa mga mutambong matud pa libre na paraffol para makaangkon kamo kay basi kamo an mahimong mananaog ng isa ka motor cycle na Honda Click version 4. Alas 9:20 na o padadyon ka muna namati adini sa Arman DXRS Surigao 918 sa iso mga radyo dial ini nato programa mabati isa ba adiri sa 94.1 IFM Surigao sa pay answer matik 94.1 IFM Surigao. Good morning sa ato ang mga suki isa sa ilan ni Randy Santisas, June Caranto, kay Diana Rose Azilagon, kay Mads Carmi o Paribuboy Lansin din sa Barangay Candanipa Housing. Marajon pagpamati sa taga Barangay Candanipa sa ng taga Barangay Cagniyog. O sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita ato isam na siren na nagapadadyon ko man ni katuyo na adlaw na Brigada Eskwela pagpangandam isab ng ato mga kadakuan mga magtutudlo sa Department of Education para na ini sa pagasugod sa klase ko man na Lunes sa mga pampublikong eskwelahan. So Hunyo 8 Lunes sunod na semana magasugod na ang pagbalik klase para na sa school year 2026 to 2027. So magpadadyon ko man na Biyernes isab ang pagdawat ng mga gusto pa magpa-enroll sa mga pampublikong eskwelahan nationwide. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita ato isab na siren na taghimo isab ako man na dugang na mga pagpadayag isab na ato kagamhanan labi na sa social security system na ipatuman na ani kaduhang tranche o hugna na inindugang na pensyon para sa mga beneficiaryo. So gipatuman na ba na social security system ini marajaw na balita sa mga miyembro labi na mga pensioners ng social security system. Ang ikaduha na tranche o hugna ng pension reform program kon PRP na maghatag ng dugang pensyon sa mga retirado o iban pa ng mga beneficiaryo ng ahensya. Sa ikaduhang tranche o hugna makadawat ng 10% na dugang sa ila binuyan na pensyon ang mga retirement
og disability pensioners, samtang 5% isab na dugang ang madawat ng mga death o survivorship ang pensioners. Tumong nan ini na programa na matabangan ang ato mga pensioners na makadungan sa nan makasabay ba sa pagkataas ng mga presyo sa mga paliliton ng iban pa ng hagit kuman pang ekonomiya. Kaya nabayo kita na gamay ra kang gazon ang kantidad na nato peso kung ikumpara sa ato dolyar tungod sa kamahal na mga presyo sa mga nagunang palaliton. So maya pa sa ini na programa, daon ay tinuig na dugang na pensyon kada Setyembre gikan na sa 2025 hangtod na ini 2027. So sumaya pa na daon ay tinuig na dugang na pensyon. So gikatakda na ipatuman ang katapusan na tranche ng programa sa September 2027 para sa mga pensioner na nakalista hangtod Agosto 31, 2027. Ilayom nan ini makadawat ng dugang 10% na matud pa dugang na 10% ang retirement o disability pensioners o dugang 5% isab ang death o survivorship pensioners. Sa oras na hingpit na mapatuman ang tuyo ka tuig na reforma, tagtuhuan na mutaas na sobra kuyang 33% ang pensyon ng retirement o disability pensioners o 16% isab para sa mga death o survivorship beneficiaries. So ini ang maradyaw na balita para sa mga ininato mga SSS pensioners labi na sa ato mga retirees. Samtang ini pa libre ba maradyaw sabihin na balita para sa mga pobre nato na mga Pilipinhon. Libre na bars and board exam sa mga kwalipikadong pobre na mga Pilipinhon ang taga-sulong sabkuman na Senado. So tagsulong isab kuman ni Senator Erwin Tulfo ang isa ka balaod nun, isa ka sugyot balaod nun na nagtumong na himuon na libre ang mga nagunang professional licensure examinations para sa mga kwalipikado na mga pobre na mga Pinoy isip kabahin ng mga lakang kuman para mapalapad ang access sa professional na trabaho sa nan makunhuran ang tagtawag na underemployment. Ilayom ng Senate Bill 2035 o ang Free Professional Examinations Act. Dili na singilon, di na pabayron ng examination fees ang mga kwalipikado na indigent examinees para sa mga board, civil service, bar examinations dungan ini sa mga guidelines ng mga mga hintungdan ng mga ahensya. O sumaya pa ni Tulfo, arang na mga Pilipinhon kuman ang nakatapos ng ining pag-eskwela nila pero dili in town makapadadyon sa pagkuha ng ila mga lisensya tungod kay sa kakuyangunan na pambayad ng mga examination fees. Amo na napugos na musuyod anay dadyo ng trabaho bisan kundi pa na abot nila ang professional na kwalifikasyon. So arang gadud ang mga kababayan nato tinuod jaon kay magbayad ka kuman magkuha ka ng civil service magbayad ka ng kudilak masagop 600 500. So kung waya imo jang 500 ikaw makakuha ng exam. So tagbutyag ko man ng senador na nagresulta ini sa pagkawaya ng oportunidad isab naninin ato mga pobre mga nagantos in town sa kapobriho na mga Pilipinhon na mo imbis para mo angat in town na nila kinabuhi panginabuhian o kaha para sila matud pa sa ilang mga paningkamot na makatrabaho, naglimit lamang ini sa gidaghanon ng mga bag-o na mga taglaong palisensyado na mga professionals sa Pilipinas. So nahikawan nan ini na matud pa na balaod ang Professional Regulation Commission o sumaya pa na appeal sa ini na sugyot balaod ang Professional Regulation Commission, Board Examination, Civil Service Commission. So lakip ini sa ini na sugyot ang Civil Service Commission Eligibility Examinations, Bar Examinations na tagdumaya na Korte Suprema. So appeal din
na appeal dinhi na kung pobre, indigent, pwede na libre ang PRC, board exam, and Civil Service Commission eligibility exam sanan ang bar examinations. Og ilayom sa ini nasugyot a balaod ang isa ka kwalipikado na indigent, qualified indigent. Ang matud pa tumbukon ng department mismo ang DSWD ang mag-issue ng sertifikasyon na ipresenta sa PRC. Sa Civil Service Bakaha o Korte Suprema, isip sumbanan, amoy basihan na exempted sila sa mga bayronon. So, ang certification gikan sa DSWD. O para malikayan ang abuso sa ini na benepisyo, limitado isab ang paggamit ni ini sa isa ka beses kada tuig lamang. Kay diyan may good time na di dadyon makapasar. So dili dadyon kun kuman kaw dadyon na sab mo himo nan pagpangadyo na sab ang certification kay mo take na sab kaw pag utro sa exam adto na sa sunod na tuig para sa kada aplikante. So kada tuig pwede ka maka-avail nan ini na programa kung mahingpit na isa ka balaod. Og dili dapat na matud palagi taglaong pa pugong dili dapat na rason ang kapobrihon para sa mga gusto mahimong abogado, madoktor bakaha, nurse o civil servant. Kung makatapos sila dapat may kahigayunan isab sila na mupasa sa nan magmadamposon. Anato oras at atak alas 9:28 na Flor Busito mangutana ra ko kun uman ang payout ng senior. Kun uman waya pa may schedule kun mag payout ini nato mga senior para ini sa uman ini ikaduha na quarter posible okay, kada sa ikaduha na quarter. Sige, ato lamang ini pangutana sa City Social Welfare Office. Rebecca Pail, Ma'am Gay, Best Idol, DJ, God bless. Salamat ka Rajaw, Rebecca Pail, happy watching. So sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita tag Butchag isab akuman nan ato kagamahanan na kinahanglan na istriktuhon na sukad na jaoy na hitabo na isab na mga ini pagkahagsa nan ini na paglaong palagi pagkahagsa nan isa ka tagtukod na building dito sa Angeles City sa Pampanga. Tungod kay jaon ay 17 ka mga patayng lawas ang nakuha gikan sa nahugno na tagatukod na building kuman taga padumduman na isab ang tanan na mga local government units nagpadumdum isab kuman ang DILG sa tanan mga LGUs sa tibuok Pilipinas nabantayan gajud pagdajaw ini na mga building na tagtukod sa tagsa-tagsa ka mga jurisdiction para masiguro ang kalidad nan inin mga building na tagtukod og may igo na mga clearances o lakip na niini na igazud sakto. Amo balito din na istrikto inin ato building officials city inin taglaong pa ato gobyerno kuman di ka basta-basta magatukod na building o kaha na bisan unora kan na mga building o bayay baka kun way sakto na mga clearances o mga permiso gikan sa ato kagamahanan labaw na kun ini mga pampubliko bisan pa kun na diyan mga pribado kinahanglan gud na makasunod sa pag patuman na amo na mga proyekto sa pagtukod na pag-construct na mga building. Importante na higpitan ang pagpatuman ng mga guidelines sa kaluwasan. O dili lamang tanaw na dekalidad ang tagtrabaho, kundi lakip na ang kasiguruhan na asa ng kaluwasan ng mga trabahante. Kay pagkahagsa nan ini una gazud tanawa 17 anang patay adja pay tuyo ka mga missing in town na waya pagazud mabagti hangtod kuman. So kagabi ija pay ka 17 na patayng lawas na nakit-an trabahante gihapon.
So kumanja o pay tuyo pasabot na posible na ja o pay an lawas nan inin tuyo ka buok aniya pamakiti kay missing pa man lagi. So posible na moabot pa ini sa mo madugangan pa an casualties nan inin na nahitabo na pagkahagsa nan inin na amo na building dito sa Pampanga. O taga Butchag Pakumanan Bureau of Fire Protection Central Luzon na recover na 17 ka mga patay nga lawas o padazon ang ilang gihapon na search, rescue, retrieval operations para sa tuyo pa ka mga individual na tagtuan na jaon pa ilayom sa amo na building na nahugno. Okay, dinhi natapos na saban nato ang panag-iban sa ato programa nga Straight to the Point para kuman na adlaw Miyerkules na. Good morning didon sa tanan nato ang mga namati sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik 94.1 IFM Surigao. Oy, sa ako batchmate, kumusta na kay Alwin Aldonsa and family? Didon sa Aldonsa family marajaw na pagpamati. Kay permanente ni na ako batchmate na si Alwin namati sa 94.1 IFM. Sa ako BFF diha kay Gemma and Rico Cabilao sa Dayan Narciso. Kumusta na ito mga suki dito sa mga silingan sa Narciso o diri sa may M. Ortiz sa Barangay Washington sa Kaskag sa Nabalka sa Barangay San Juan o labaw na sa ako BFF din sa may Barangay Washington si BFF Robert Honor na matik permanente na mati sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik. Matik. Salamat karajaw mga BFF. O salamat dinhi na saba na tapos nato panag-iban sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kuman ng adlaw Miyerkules na pizza 3 ng Hunyo 2026. Mo sunod na. Iso mga paborito na drama dinhi sa RMN na DXRS 918 sa AM band sa iso mga radio dial o kung gusto niyo ng mga gwapo na mga huni ug awit tune in kamo sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik 94.1 IFM Surigao. Kaya iba na ko diri sa control si J.O. Bataan, iba nila Pearly Fernandez o Gerson Dudong Quijano nano ka dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaydol Futyo Marajaw na Miyerkules. Straight to the point. RMN. Ito ang DXRS 918 sa